Tahimik silang dalawa, nakaupo si Ligaya, nakayuko. Si Carlo nakatayo pa rin, ngayon ay nakapamulsa at nakatingin sa kanya. Carlo, sa tingin ko, hindi ako pwedeng maging sekretary mo. Nakita mo naman ang mga kapalpakan ko. Akala ko hindi ka madaling sumuko. First day pa lang umaayaw ka na. Actually, wala naman ako masyadong pake sa ibang tao. Kaso nahihiya ako na pati ikaw nadadamay. Saka hindi ako dumaan sa proseso, talagang may masasabi ang ibang tao. Then prove them wrong. Saka I feel bored sometimes. I need a toy. Kaya kita dinala dito. Napahinga ng malalim. Akala pa naman niya ay bumabait na ito. Gusto lang pala siyang gawing laruan kapag naboboard. Ngunit sa halip na mainis ay tila willing siyang maging laruan. Kung sa bagay, 2 buwan na lang naman niyang makakapiling ang binata. Dapat niyang samantalahin ang pagkakataong makalapit dito. Nagkatinginan sila, walang inikan. Binagtas ni Carlo ang pagitan ng kanilang mga labi kasabay ng pagpindot nito ng remote ng curtain. Teka, baka may pumasok. Tulak niya dito ngunit tila ito bingi. Mabilis lang ito, anas nito sa tenga niya. Napatakbo siya sa banyo nang may madinig na hakbang, tahimik ang buong opisina na marahang binuksan ni Tessa ang pinto. Carlo, anang babae, kalmado ngunit may panibugho sa tinig. Pwede ba kitang makausap? Naulinagan niya ang boses nito at bakit Carlo na lang ang tawag nito at wala na ang sir. Napalingon si Carlo mula sa kanyang lamesa. Naka-unbutton ng itaas ng polo nito at nagdadampot ng mga papel. Tessa, anitong nagtatakang ngumiti. May kailangan ka ba? Diretsuhin na kita, ani Tessa. Bakit ka kumuha ng sekretarya? Ako dating may hawak ng posisyon na yan. Sabi mo si Harris nang gagawa ng trabaho ko at binigyan mo ko ng promotion. Napatingin si Carlo sa mga papeles sa kanyang mesa, saka umiwas ng tingin. Kailangan ko ng dagdag na tulong, Tessa. Walang ibang dahilan. Masyadong maraming trabaho si Harris. Tugon ng binata. Well, hindi na ako makapaghintay pa. Mahal kita, Carlo, noon pa. Lahat ng ginagawa ko dahil mahal kita. Matagal na kitang hinihintay. Pero mukhang matatalo pa ako ng isang baguhang sekretary. Ano bang sinasabi mo? Look, Ligaya is just a secretary. Sa tingin mo magkakagusto ko sa kanya? Medyo kumirot ang puso niya sa nadinig. Carlo, there's something on the way you look at her. Masama ang kutob ko. Feeling ko may gusto ko sa kanya. Sumilip siya at nakita niyang lumapit si Tessa kay Carlo at pilit na niyayakap ang lalaki. Carlo, magkababata tayo. Matagal na kitang gusto. Please, bigyan mo ko ng chance na mahalin ka. Tessa, nakakabatang kapatid lang ang turing ko sa'yo. Nakita niya nag-alis ng saplot ang babae. Mukhang kailangan ng tulong ng binata upang itaboy sa Tessa. Lumabas siya ng banyo. Tama ka, may relasyon kami ni Carlo kaya alisin mo yung kamay mo sa dibdib niya. Hiyaw niya. Nagpanting ang tenga ni Tessa nang madinig ang sinabi ni Ligaya. Akmang susugurin siya nito. Wow, hindi ka lang palpak na sekretarya. Ilusyonada ka pa. Makakatikim ka sa akin. Mabuti na't nakaharang si Carlo. Tessa, let's talk outside. Lumabas si Carlo sa opisina. Bitbit si Tessa na nanggagalaiti sa kanya. Nagkaroon ng pagkakataon si Ligaya na lapitan si Harris nang sila lang. Harris, bakit ba biglang nangangailangan ng sekretary si Carlo? Hindi ko rin alam. Bigla na lang sinabi sa akin na babawasan daw ang trabaho ko. Siyempre natuwa ako. Inalok niya ako kahapon na maging sekretary niya. Nakakapagtaka lang dahil naiinis na nga siya sa mansyon tapos magkakasama pa kami sa office. He is obsessed only with 2 women. Una sa batang nagligtas sa kanya noong teenager siya. Pangalawa kay Rosalina, nakipagbalikan na sa dating asawa. Baka ikaw ng pangatlo. I'm warning you. Hindi ka basta-bastang pakakawalan ni boss kapag nagustuhan ka niya. Naku, imposibleng magkagusto sa akin si Carlo. Ayoko rin naman sa kanya. Kahirap pakisamahan na ugali. Sure ka ba dyan? Bakit hindi ka umaalis kung ayaw mo sa kanya? Pera, malamang. Kailangan ko ng pera para makapagsimula. Marami akong gustong gawin kaso hindi ko magagawa kapag walang pera. Hindi mo maintindihan kasi hindi ka ipinanganak na walang-wala. Walang pera at walang suporta mula sa pamilya. Ramdam kong bigat na dinadala mo. Tinutulungan ka ni Carlo. Mabait naman si boss lalo na kapag nakuha mong kiliti niya. Oo, tumutulong siya ng may kapalit. Hirap niya. Negosyante, kaya ganun. Pinaghirapan niyang itayo ang kumpanya mula sa wala kaya grabe ang pagpapahalaga niya sa pera. Bilyonaryong kuripot. Ani ang napatawa. Pati si Harris ay natawa din sa sinabi niya na nadatnan ni Carlo. Harris,
Turuan mo si Ligaya ng dapat gawin ng mabawasan ng kapalpakan. Iritable ang tono nito. Mukhang nag-away sila ni Tessa. Uwian na. Sobrang saya niya na tila ba ibon na nakawala sa hawla. Hindi siya pwede sa ganitong trabaho ng matagal. Buti na lang at 2 buwan lang siya. Carlo, pasabay ako sa kotse. Sir Carlo, ang itatawag mo sa akin kapag wala siya mansyon. Naku, baka malito ako. Baka matawag kitang sir sa mansyon. Okay na tawagin kita sa pangalan mo para naman tayong 2 pinagsamahan. Nagpapalitan nga tayo ng laway. Ano yung huli ng maalalang nandun pa si Harris? Iniwasan niya mapatingin sa binata dahil tsak na matalas na naman ang tingin nito sa kanya. Sumakay silang 2 sa private elevator, palabas ng opisina. Ramdam niyang pagtibok ng puso sa tenga niya sa sobrang tahimik. Umubo siya. Carlo, sorry sa mga kapalpakan ko. Bukas, pagbubutihin kong trabaho. May nadinig silang tunog, naputol ang paliwanag niya dahil biglang umilaw ang panel ng elevator. Huminto ito sa gitna ng 2 palapag. Kumurap ang ilaw sa katuluyang namatay. Uy, teka, bakit huminto? Bulong niya. Napalingon si Carlo sa kanya. May balat ka ba sa puwet? Bakit ang malas mo? Napaatras siya. Ang likod niya ay tumama sa emergency button. Lalong tumunog ang sirena. Ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin gumagana. Ang elevator ay nanatiling nakatigil. Ang emergency light ay aandap-andap at ang hangin sa loob ay unti-unting nagiging manipis. Buti na lang at sanay siya dahil madalas siyang magtago sa cabinet noong bata kapag napapagalitan ng ina. Napansin niya na tahimik si Carlo, tila nanghihina to. Hanggang mapaupo ito sa sulok, ang nooy pinapahiran ng sariling palad, ang dibdib ay tumataas baba. Carlo, mahinang tawag niya, dahan-dahang lumapit. Okay ka lang? Hindi agad ito sumagot, pilit nitong pinapakalma ang sarili pero halatang hindi ito sanay sa ganitong klaseng sitwasyon. Niluwagan nito ang necktie. Dahan-dahan, bumaling ang tingin nito sa kanya at sa unang pagkakataon nakita niya isang Carlo na puno ng takot. Parang nakita niya na ang mga matang ito sa nakaraan na hindi niya matandaan. I hate small spaces. It reminds me of a traumatic past. Bulong ni Carlo, halos hindi marinig. Kaya pala malaki ang elevator kaysa sa pangkaraniwan. Walang alinlangan, lumapit siya at naupo sa tabi ni Carlo. Hinawakan niyang kamay nito na malamig at medyo nanginginig. Uy Carlo, tumingin ka sa akin. Napalingon ito, pilit binubura ang kahinaan sa mukha, pero hindi nito maitago sa kanya. Huminga ka ha? Mahinahon ng boses ni Ligaya. Ang tinig ay parang nakikipag-usap sa bata. Gayahin mo ko. Inhale, 1, 2, 3, exhale. Sumunod si Carlo, dahan-dahan. Nagtagpo ang mga mata nila. Parang nangyari na ang sandaling iyon na hindi niya maalala. Ngumiti siya. Alam mo Carlo, hindi ka lang magaling na CEO, napakatapang mo pa. Siguro ang dami mong pinagdaanan bago mo makamit ang tagumpay. Nung una kitang nakita, may aaminin ako, nalaglag ang panty ko. Grabe kasi sobrang gwapo mo talaga. Umuga ang balikat nito at bahagyang natatawa. Hindi mo ko kailangang bulahin para lang makahinga sa masikip na espasyo. Hindi kita binobola. Gwapo ka talaga at magaling kahit nasa kama. Gusto ko nga sumigaw kapag nag-aano tayo kaso baka magalit ka. Napatawa ng malakas si Carlo. Alam mo, mas mamamatay ako sa ginagawa mo. Kailangan mo ba ng mouth-to-mouth resuscitation? Humiga ka at akong bahala. Si Carlo nang humawak sa kamay niya. Salamat, bulong nito, tumango siya. Biglang bumukas ang intercom. Sir Carlo, nandyan po ba kayo? We're fixing the elevator po. Just a few minutes. Anang sang staff. Yes, bilisan ninyo. Angil nito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiilang. Habang nakasandal siya sa salamin at tinititigan siya ni Carlo, may kakaibang kabog sa dibdib niya na hindi niya alam kung dahil sa pagkakakulong o sa presensya ng lalaking ito. Bumukas na ang elevator, agad siyang tumayot, inabot niyang kamay sa boss at ilang sandali itong napatingin sa kamay niya bago tanggapin. Pero bago pa sila lumabas, hinigpitan ni Carlo ang hawak sa kamay niya. Naramdaman din niya ang marahang pisil sa palad niya. Tinginan at bulungan ang nadinig niya nang makita ng mga empleyado na magka-holding hands sila ng CEO. Binawi ni Ligayang kamay na hawak ni Carlo. Baka machismis sila ng CEO. Mas sumirap ang buhay niya sa kumpanya. Huminto ang sasakyan ni Carlo sa harapan nila. Nakatingin lahat ng empleyado pa uwi. Mas lalaki ang chismis kapag pumasok siya sa kotse at umuwi sila ng sabay. Carlo, mauna ka na. May pupuntahan pa akong importante. Aniya nagmamadaling tumakbo at tumawid sa kabilang kalsada. Hindi niya nahinintay ang sagot nito. Nagulat siya nang may humintong sasakyan sa harap niya. Nanigas ang katawan niya nang ibaba nitong bintana. Si Don Maximo.
Small world, Ligaya. So, nagtatrabaho ka pala sa Velasquez Realty Corporation. Pumasok ka sa kotse para makapag-usap tayo. Nilakasan niyang loob at pumasok sa sakyan. Kahit pa tila dinadaga ang dibdib niya. Papakiusapan niyang matanda na bigyan pa siya ng palugit para makabayad. Don Maximo, bigyan mo pa po ako ng konting panahon at titiyakin ko pong makakabayad ako. Pagod na akong maghintay, Ligaya. Alam mong matagal na kitang hinihintay. 13 anyos ka pa lang. 10 taon na akong naghihintay. Gusto kong makuha ang pagkaberhen mo. Anitong hinaplos ang kanyang mukha. Hindi niya pinahalata ang pandidiri. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Wala na akong pakialam sa pera. Hindi ko tatanggapin ang bayad mo. Ikaw na ibinahid ng nanay mo. Pumayag na siya. Sumama ka sa akin at magbubuhay rin ka sa piling ko. Napapitlag siya na maramdaman ng palad nito sa kanyang hita. Kumakabog ang kanyang dibdib sa takot. Biglang may kumatok sa sasakyan bago pa andarin ng driver. Binaba ni Don Maximo ang bintana nang may humarang pang 2 security sa harap ng kotse. Ligaya, bumaba ka dyan, ani Carlo. May problema ba? Nag-uusap kami ni Ligaya. Sino ka ba? Malumani na sabi ni Don Maximo. I am her boss. Pababain mo si Ligaya kung ayaw mo makasuhan ng kidnapping. Napati ng matanda sa orasan. Tapos na ang office hours. Bakit makikialam ka pa? Ligaya is my girlfriend. Anitong umakbay sa kanya. Nanigas ang katawan niya. Nagtagis ang bagang ni Carlo. Obligasyon kong siguraduhing ligtas sa mga empleyado ko. Sa mga mapagsamantalang kagaya mo. Akmang bubuksan niyang pinto ngunit nakalak. Don Maximo, mag-usap po tayo sa ibang araw. Ani ang nagbigay ng pilit ng ngiti. Tumangwang matanda't sinanyasan ng driver na buksan ng pinto. Ikamusta mo ko sa nanay at kapatid mo. Buhay pa sila at masaya siya ngayon. Bulong ng Don na alam niyang pagbabanta. Nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan. Hinila niya si Carlo dahil masamang tinginan ng dalawa. Sumakay siya sa kotse ng binata. Nakasilip pa rin ang mga empleyado. Ligaya, sino matandang yun? Tanong ni Carlo. Si Don Maximo, kaibigan ng nanay ko. Ani ang hindi makatingin ng diretso sa binata. Matandang mayaman na madaling mamatay. Hindi ako makapaniwalang papatol ka sa matanda para sa pera. Matindi ka pala talaga. Nanginginig pang tuhod niya sa pag-uusap nila ni Don Maximo. Wala siyang lakas makipagtalo. Tumahimik na lang siya. Ganyan ka ba kadesperada? Pati matanda pagbebentahan mo ng katawan? Nakakadiri ka. Carlo, isipin mo nang gusto mong isipin. Huwag mo na lang akong pakialaman at baka madami ka pa sa kamalasan ko. Ani ang pumikit at sumandal sa upuan. Tanda na ayaw niyang makipag-usap. Pinapaalala ko lang ang kasunduan natin. Umayos ka sa loob ng 2 buwan pa. Huwag mo kong bigyan ng sakit ng ulo. At higit sa lahat, ayoko ng ibang lalaking hahawak sa'yo. Nabili na kita. Oo, alam ko, Carlo. Mamaya mo na lang ako pag-alitan. Sumasakit ang ulo ko. Kung ano-anong pumapasok sa utak niya, baka madamay si Carlo kapag nalaman ni Don Maximo ang relasyon nila, lalo kapag nalaman nito na hindi na siya virgin. Maraming nabalitang pinapatay si Don Maximo. Kailangan makaisip siya ng paraan kung paano matakasan ng matanda. Ayaw naman niyang makipagsabuatan sa pulis. Napakadelikado, baka balikan ng Don ang pamilya niya at si Carlo. Tulala siya hanggang sa makarating sa mansyon. Binagsak niyang katawan sa sofa. Napakalaki ng problema niya. Luke, wala akong pakialam sa'yo pero tapusin mo ng pinirmahan nating kasunduan. Bago ka sumama sa ibang lalaki. Wala sa loob na tumango na lang siya. Wala ka talagang utak kaya katawan ang ginagamit mo para umasenso. Sa bagay, biglang yaman ka sa piling ng boyfriend mo. Mukhang handang gumastos para sa batang babae. Nakatingin siya kay Carlo, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Tumango na lang ulit siya. Gusto sana niyang umiyak pero sino naman ang dadamay sa kanya? Marami na siyang problemang nalagpasan. Imposibleng hindi niya ito malulusutan. Tutulungan siya ng Diyos. Wala sa sariling tumayo siya at lumabas. Kailangan niya ng sariwang hangin. Iniwan niya si Carlo nang hindi ito tinitignan. Nakita niya si Matias na nagdidilig ng halaman. Ligaya, may problema ka ba? Nag-aalalang tanong nito, tinawakan siya sa 2 braso. Saka lang siya parang natauhan. Bumunghalit siya ng iyak at napasubsob sa dibdib ni Matias. Hindi na yata niya kaya, matatapos lang ang problema niya kapag sumama siya kay Don. Pero paanong buhay na pangarap niya? Naramdaman niyang marahang haplos ng palad ni Matias sa kanyang likod na kaagad nawala dahil maraha siyang hinila ni Carlo. Don't touch her! Anitong hinila siya at dinala sa kwarto. You're a slut? Kung kani-kanino ka, sumasama. 2 buwan lang ang hinihingi ko sa'yo. Umayos ka, Carlo. Binayaran mo ko para magpanggap na girlfriend mo at para sa katawan ko. Pero hindi mo nabili ang buong pagkatao ko. Alam ko kung anong obligasyon ko sa'yo.
pati paglapit ko sa iba pinapakailaman mo. Aniyang tinulak ito. Sige, bibilihin ko na rin pati ang pagkatao mo. Magkano ka ba? Daig pa niya ang sinampal. Tumulo ang luha niya ng mabilis. Agad niyang pinahid. Wag na, kuripot ka. Gusto ko kapag humingi ako ng 1,000,000, ibibigay mo kaagad, hindi yung magmamakaawa pa ako. Nilubog niya ang sarili sa sofa. Gulong-gulo na siya. Pag-alis niya sa probinsya, akala niya makakapagsimula siya ngunit mas magulong napasukang sitwasyon. Hindi niya na alam ang gagawin. Tulala pa rin si Ligaya kinabukasan. Mabango at masaganang almusal ngunit wala siyang gana. Ngayon lang siya nawala ng gana sa pagkain sa laki ng problema niyang dinadala. Ayusin mo mukha mo, pababa na si Mommy. Siko sa kanya ni Carlo, agad siyang umiti ng matamis sa matandang parating. Hindi siya dapat mandamay ng iba sa problema niya. Wala namang ibang tutulong sa kanya, kundi ang sarili. Magandang umaga po, kain na po kayo Mommy Cecilia. Bakit mukhang pagod ka? Ang aga-aga pa, hindi kaya naglilihi ka na. Muntik siyang mabulunan sa kinakain. Nalalaki ang mata niya nang maalala na hindi siya umiinom ng contraceptive. Saan nga ba niya naitagong gamot na ibinigay ng doktor? Nawala na sa isip niya. Nasamid naman si Carlo at uminom ng tubig. Ma'am, tinulungan lang ako ni Ligaya na tapusin ang paperworks. Hindi ba't sabi ko sa inyo ay gusto niyang matuto sa pasikot-sikot sa negosyo? So ayun palang dahilan nito sa pagpipilit na maging sekretarya siya para mas mapaniwala si Mami Cecilia sa relasyon nila. Magpa-check up kayo at baka nakabuo na kayo. Hindi niyo pa alam. Excited na sabi ng matanda. Nalalaki ang mga mata niya nang halikan siya sa pisngi ni Carlo. Yes ma'am, siya nang inagdadalang tao na si Ligaya. Kinilabutan siya sa naisip. Hindi nga niya maiayos ang buhay niya. Mandadami pa siya ng walang malay na sanggol. Hindi siya dapat mabuntis. Hindi siya handa. Mas lalong gumulo ang isip niya. Nasa kotse na sila, malapit sa kumpanya. Carlo, dito na lang ako. Lalakarin ko na lang. Baka machismis ka pa sa akin. Binuksan ng driver ang pinto't lumabas na siya. Ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho pero parang may tanikala ang paa niya sa paghakbang. Ang bigat ng dibdib niya. Papasok pa lang siya ng building ang harangin siya ni Jacob. Nilagpasan niya ito ngunit hinabol siya. Ligaya, huwag mo kong iwasan. Napag-isipan mo na bang alok ko? Anong lalaki sabay hawak sa pulsuhan niya. Anong alok? Tinig ni Carlo mula sa likod. Excuse me, sino ka ba? Si Ligayang kausap ko. Medyo matalas na sabi ni Jacob. Ikaw ang sino ka? Nasa harap ka ng kumpanya ko at tinaharas mo ang tauhan ko. Hindi papatalo si Carlo. Agad siyang pumagitna. Magkasintangkad ang dalawang lalaki. Carlo, kaibigan ko si Jacob. May inaalok lang siyang trabaho. Jacob, hindi ba sabi ko tatawagan na lang kita? Ligaya, hindi na ako makapaghintay. Kailangan kita. Bulalas ni Jacob dahilan upang mapatingin lahat lalo na si Carlo na tila torong manunuwag. Saka lang niya napagtanto na tila manliligaw niyang pulis na nagdedeklara ng pag-ibig. Jacob, oras ng trabaho. Tatawagan na lang kita, taboy niya. Okay, maghihintay ako Ligaya. Desperado ako na mapapayag ka. Tinulak niya ng binata palabas ng gusali. Marahan siyang pumasok sa opisina ni Carlo. Akala ko bobo ka. Tuso ka pala. Hindi pa tapos ang kontrata natin kung sino-sinong lalaki ng kausap mo. Ayaw mo pala ng nababakante. Umikot ang mata niya, tila patalim ang mga salita nito na sumugat sa puso niya. Pero pinili niya na hindi maging balat sibuyas. Siyempre nagsisiguro lang. Ayoko magutom. Ayusin mo pakikisama mo sa akin. Nakita mo na maraming nakapila sa ganda ko. Tanging nasabi niya para mawala ang inis. Magkano kailangan mo para tumigil ka sa panlalalaki mo? Nagliwanag ang mukha niya kapag nabigyan siya ng 1,000,000 ni Carlo ay mababayaran niya na si Don Maximo. Bigyan mo ko ng 1,000,000. Ikaw na lang ang iintindihin ko. Hindi na ako makikipag-usap sa iba. Ani ang nakangiti ng matamis. Natitiyak niyang kapag inabutan niya ng pera, si Don Maximo ay titigilan na siya nito. Mas lalo mo lang pinatunayan na mukha kang pera. Oo, mukha akong pera. Totoo yan. Ibigay mo ng 1,000,000 sa akin. Ani ang lumapit. Dali na, papaligayahin kita mamayang gabi. Ani na nanatiling nakatitig lang si Carlo. Papaligayahin, nakahiga ka nga lang. Kulang ang performance mo sa kama. Ani tong kinagulat niya. Turuan mo ko kung anong gagawin. Tagasunod mo ko, Master Carlo. Ani ang dumikit sa binata at lalo nang maglabas na ito ng checkbook. Bago kita bigyan ng 1,000,000, magsulat ka na muna ng promissory note. Ano yun? Mangangako ka na hindi ka lalapit sa ibang lalaki. Hindi na kailangan kasi marunong akong tumupad sa pangako. Sayong sayo ako, basta bigyan mo na ako ng 2,000,000. Ani ang nagdagdag na.
naisip niyang samantalahin ng pagkakataon dahil ang 1,000,000 ay para kay Don Maximo at ang 1,000,000 naman ay para sa pagsisimula niya ng bagong buhay. Kaya magbayad ka na ng 2,000,000. Teka nga, inuuto mo ba ako? 1,000,000 lang hinihingi mo ng ilang segundo lang. Nagdoble agad. Sabihin mo lang kung wala kang kakayahang magbayad. Nakita mo yung matanda kahapon? Bilyonaryo din yun at ang lalaki kanina lang. Nadinig mo ba na nag-aalok? Willing silang magbayad ng kahit na magkano. Pero dahil ikaw ang unang customer ko, kinakausap na kita ngayon pa lang. Mahabang pila sa akin. Mag-isip ka. Willing silang tubusin ako sa'yo. Ikaw din wala ka ng babaeng aanuhin ng hindi nagrereklamo kahit na pangalan ng ibang babae ang sinisigaw mo. Mabilis na isinulat ni Carlo ang 2,000,000 sa check at inabot sa kanya. Ayan, madali ka naman palang kausap. Gusto mo pa ng tinatakot, aniya at nakatitig sa 2,000,000 ng cheque. Saglit lang at ide-deposito ko ito sa bangko. Babalik ako kaagad. Sana palagi kang ganyang kadaling kausap, sabi niya na nagmamadaling lumabas ng opisina ni Carlo. Naiwang tulala si Carlo sakala niya napansin na kanina pa sa likuran niya si Harris. Harris, na-scam yata ako ni Ligaya. Hindi ako makapaniwalang binigyan ko siya ng 2,000,000. Sir, walang scam na nangyari. Willing kang ibigay ang 2,000,000 sa takot na maagaw siya ng iba. Selos yatang tawag dyan. Anang assistant na natatawa. Stop talking nonsense. Bakit ako magsiselos? Doon sa matanda kahapon tapos ngayon lang may maliligaw si Ligaya na nag-aabang sa labas. Kaya biglang napabigay ka ng 2,000,000. Sir Carlo, hulog na hulog ka na ba? Tukso ni Harris. Tigilan mo ko. Kilala mo ko. Ayoko nang may ibang humahawak sa pag-aari ko. Sir Carlo, hindi kayo nagkakagusto ka na sa kunwaring girlfriend mo. Wala namang masama kung tototohanin mo na. Hindi ka na bumabata. Nakipagbalikan na si Rosalie sa asawa niya. Tapos sa tagal na nating hinahanap ang batang si Ligaya na hindi mo rin alam, baka may pamilya na siya. Baka panahon na para magmahal ng iba. There's no way na magkakagusto ko sa gold digger. Aniyang kuyom ang kamao.